Hello mga ka-bake and roll, kamusta po yung Christmas at saka New Year natin? For today's video pala ay tuturuan ko kayo ng step by step kung paano gumawa ng homemade na salted egg na gamit ang chicken egg. Dito sa ating kaldero or sa malaking saucepan, ilagay lang natin yung ating water, 1.5 liters ito. Then sunod na rin natin yung ating iodized salt, ayan 300 grams. Then sunod naman yung bay leaf or yung ating dahon ng paminta, then yung pamintang buo or yung whole peppercorn. Then naglagay din ako dito ng mga dalawang takip ng ating white vinegar o yung sukang puti. Ayan. Bali dalawang takip nito. Ito palang ginagawa natin ngayon. Ito yung pang-curing natin or dito natin ibababad yung ating egg ng 35 days. Ang measurement naman nito, nagdedepende dun kung ilan yung itlog na ibababad natin. Ito kasi 15 pieces lang yung gagawin natin dito. Kaya ito lang yung ginawa nating liquid dito. Then after nito guys, nilagay na natin lahat ng ingredients dito sa ating kaldero. Bubuksan lang natin yung ating apoy. Pwede naman medium heat lang. Then continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa ma-dissolve na yung ating salt or wala natin nakikitang mga buo-buong iodized salt dito sa ating saucepan or dito sa ating kaldero. Then and kapag nakikita nyo guys na parang nagbabubbles na yung bottom part ng ating saucepan, pwede na ito patayin na natin yung ating apoy at wala na rin tayong nakikitang mga buo-buong salt dito. Then palalamigin lang natin ito guys bago natin siya ilagay dito sa ating jar mamaya. Ayan, pinatay na natin yung apoy dito at palalamigin lang natin siya. At kapag malamig na yung pang-curing natin, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating jar. Ayan, dapat yung jar natin guys ay yung basta makapal siya or yung babasagin siya. Then clear din dapat yung nakikita natin yung loob. Then ilagay na natin isa-isa yung ating egg. Gumamit pala ako dito ng brown egg at saka ng white egg. Pero pareho lang ito lahat guys, chicken egg lang ito. Mas maganda kung tayo ang gumagawa ng ating salted egg para sigurado tayo na malinis yung pagkakagawa. Then meron akong ditong plastic bag na may water. Kailangan natin ito guys para mababad or ma-push natin yung egg pababa para mababad talaga siya ng maayos dun sa ating pang-curing na ginawa natin. Then maglalagay lang din tayo dito ng label kung kailan natin siya ginawa. Dito ginawa ko siya ng November 12. So kailangan magbilang tayo dito. Ang pagbabad ko pala dito guys, yung ginawa ko ay 35 days. Pwede namang 30 days lang pero yung 35 guys, yun talaga yung nakuha ko yung saktong alat na hinahanap ko. Then ayan, after 35 days, ito na siya. Ayan, medyo nag-iba yung kulay ng water niya. Normal lang yon. Huhugasan naman natin siya guys. Then ayan, tatanggalin na natin siya ngayon dito sa ating jar. Then huhugasan natin siya isa-isa bago natin siya lalagain or ilalaga. 15 pieces lang yung ginawa ko dito guys, pero kung gusto nyong dagdagan, pwede nyong doblehin yung recipe doon sa ating pang-curing. Or dito kasi dalawa lang kami kumakain dito sa bahay, kaya yan, 15 pieces lang yung ginawa ko dito at saka kumuha ako dito ng pang-toppings dito sa pang-puto cake natin. At doon sa ating savory and saimada, meron kasi nag-o-order na gusto nila ng salted egg na with cheese. Huhugasan lang natin ito ng maayos para malinis talaga siya. Then ingat din po tayo para hindi natin siya mabasag. Meron na nga akong isang na-crack dito kasi nabitawan ko siya. Then naglagay ako dito ng lampin or cheesecloth, pwede rin. Pwede rin naman yung kitchen towel. Ilagay nyo lang siya or isapin nyo lang siya guys para pagka nilaga nyo siya, hindi siya mag-uumpugan at mababasag yung ating egg. So kailangan ganyan yung procedure na gagawin natin. Then ilalaga na natin ito ngayon. Sa mahinang apoy lang guys, kailangan mahinang-mahina lang. Ayan, ang ginawa ko dito ay 2 hours ko siyang nilaga para makuha talaga natin yung nagmamantika talaga na salted egg yung gusto natin. So, ang pagbilang pala ng 2 hours guys, kailangan pag kumulo na siya tsaka kayo mag timer ng 2 hours. Huwag yung paglagay nyo sa stove kasi hindi counted yun. Kailangan kumulo muna siya bago kayo mag-start ng inyong timer. Then, ayun na siya guys. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating bowl. Then, palalamigin lang natin ito ng konti para mabuksan. Ito yung na-crack kanina guys, yung nabitawan ko. Kaya yan, lumabas yung ano niya. Pero, achieve pa rin natin yung yung nagmamantika talaga na itlog na maalat. Ito talaga yung literal na talagang masarap na salted egg. At saka, pabor ito dito sa ating mga kababayan, yung mga nasa abroad. Ayan, dahil mahirapan nga, or dahil mahirapan tayo maghanap ng mabibiling mga ganitong salted egg na namimiss natin ng mga pagkain sa Pinas. So, mas maganda kung gagawa na lang tayo sa bahay. Sigurado pa tayo na malinis yung pagkagawa. At pwede mo rin itong gawing negosyo guys dito sa ating mga kababayan. Dito sa abroad, yung iba wala nang time gumawa kasi sobrang tagal nga din yung curing time niya.
So, pwede nyo siyang gawin ng maramihan, then pwede nyo siyang ibenta sa inyong mga kaibigan dito sa abroad. Ayan, kitang-kita nyo ba guys yung pagmamantika niya? Ito yung masarap guys sa kamatis, yung nagmamantika talaga siya. Tapos may parisa natin siya ng daing or ng tuyo. Talagang mapi-feel mo na nasa Pinas ka lang. Kaya gumawa na rin kayo guys dahil kahit nasa bahay lang kayo, kayang-kaya nyo itong gawin. Konting haba lang ng curing time niya, pero sulit naman guys, ma-achieve nyo itong ganitong klaseng pagkaluto or pagkagawa ng salted egg. Ayan, talagang gumawa ako nito guys kasi nga magpapasko, November ko siya ginawa. Gagawa ako ng photo cake, tapos nagpo-order ako ng mga ensaymada. Yung mga gourmet ensaymada ko, yung savory flavor, ayan, kailangan ng salted egg. Kaya gumawa na rin ako nito. Basta after nyo siyang ilaga, pagka malamig na siya, pwede nyo na siyang i-stock lang sa chiller, then kukuha na lang kayo kapag gusto nyo nang kumain or gamitin nyo siya pang topping sa inyong mga dessert or sa mga tinapay. Then ito dito, gumawa ako dito ng puto cake. Nilagay ko siya pang toppings. Napakasarap niya guys. Napaka-perfect niya dito sa ating puto cake. Tapos may cheese or yung nagme-melt na cheese na medyo maalat-alat din. Napaka-perfect ng combination nila guys. Marami tayong paggagamitan nitong salted egg. Napaka-gamit niya dun sa ating mga recipe din ng mga pang-ulam sa bahay. Pwede rin natin siyang gamitin. Kung gusto niyo naman ng recipe nitong puto cake natin, ilagay ko na rin yung list niya doon sa description box. Pwede niyo siyang gawin din. Pero meron na tayong naka-upload dito sa ating YouTube channel. Pero ito kasi konti lang yung batch na ginawa natin dito.